matunghayan. So ating panoorin ang video courtesy sa atin ng House of the Congress. We swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this congressional inquiry. So, God may help it. We also seek administration. Okay, thank you, Madam Sheikh. Please proceed, Congressman Monteros. According po kay former Senator Trillanes, sinabi po niya na pigi ang war on drugs ng panahong administrasyon ni former President Duterte. May ask to former Senator, bakit po niyo sinabi na pigi ang war on drugs? Ang statement po na yun, na peke po ang war on drugs ni Duterte ng nakarang administrasyon. Ito po ay bunga ng nakalap namin na impormasyon at ebidensya nung kami ay nag-iimbestiga nila Senator Laila de Lima at dun sa aming sariling pagkalap na impormasyon at base na rin dito po sa testimonya, Mr. Chairman, ni Arturo Lascanya sa ICC na naisumitin niya at nagkaroon na rin ng kopya dito po sa Quadco at doon po sa kanyang video. Sinabi niya po na ginagamit lang ang war on drugs ni Duterte para takutin ang sambayan ng Pilipino at takutin ang iba't ibang sektor ng lipunan. Meron po akong PowerPoint presentation para po makita po nila kung ano yung sinasabi ko na money trail, paper trail dito po sa drug proceeds ni Mr. Duterte and his family. So ang total po ng mga credits na pumasok ay 2.4 billion. No? Ngayon, kung ano talaga yung actual total, malalaman po natin yan pagka binuksan po yung accounts. Ngayon po ito, no? Ang pagkakamali po ni Mr. Duterte nung nagtatago siya ng pagkatirahan ay ginawa ng joint account yung kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Kaya ito po ay alam po naman natin na exempted sa bank secrecy law ang impeachment. So lalabas po yan lahat. Alright, so itong mga kababayan nga, sabi ni Trillanes, ang malaking pagkakamali ni Digong. Talagang malaking pagkakamali. Kasi kung wala man lang ma-impeach sa kanilang dalawa, ni Sara, ay hindi talaga matingnan ito. Ngayon, sa parating na impeachment, ay exempted pala ang bank secrecy law. Exempted yan kapag mayroong i-impeach na government official, katulad ni Sara, ay pwede palang buksan yan. Kaya naku, grabe, no? At talagang I can't wait for July. Kasi July pa daw yan mag-umpisa ang impeachment. Kasi dito pa lamang kapag mabuksan ito mga bank accounts na ito na ang dami-dami sa pangalan ni VP Sara, kapag nabuksan yan, tapos na ang laban, di ba? Ano ba bang itatagal pa ng impeachment? Kung nakikita na marami, di ba? Tapos na. Isang linggo lang tapos na yung impeachment na yan. Kaya napakalaking pagkakamali nga. Nasasabi nga magaling mang ang matching ay naisahan din. Ang unggoy, yung matching, ay napakatalino niyan. Napakatalino man at magaling ang matching ay naiisahan din. Kaya yan, kahit na anong talino ni Digong, napakamarot ng tao na yan. Ito ang pagkamali niya, bakit pinangalan niya sa bank account ni VP Sara. Hindi kasi nila na-predict na baka ma-impeach si Sara. Hindi pumasok sa isipan nila yan. Akala nila iswabi lang ang sail away, di ba, yung paglalayag. Akala nila ay walang obstacles, di ba? Ngayon, mayroong impeachment. Kapag nabuksan yan, nakita sa bangko, wala na. Let's go home. Kung basketball pa yan, let's go home. Tapos ang laban. Kakain na yan! Makinig, Pansit Canton! Sarap!